Purihin natin ang Panginoon. Kayo po ang sentro ng aming mga buhay, Lord Jesus. Kayo po maghari, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maaari muna tayo makaupo. Hallelujah. Pagpasensya nyo na po ang aking boses. Ay medyo may sipon at sakit sa lalamunan. Amen. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po, Lord, sa umaga na ito. Salamat po sa inyong presensya, Panginoon. Kay sarap po sa inyong presensya at ngayon, Lord, kami po idadako sa inyong mga salita. Mangusap po kayo. Magsalita po kayo sa amin, Panginoon, at umaasa po kami sa inyong dakilang presensya at pagkilos sa umaga na ito, Panginoon. Anoint us, Lord, in Jesus' name. Can you say amen? Kung may mga Biblia po tayo, sa Genesis 49, 29 to 31. Wala tayong monitor, no? And he charged them and said unto them, I am gathered unto my people. Bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron, the Hittite. In the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre in the land of Canaan, which Abraham bought with the field of Ephron, the Hittite, for a possession of a burying place. 31, therefore there they buried Abraham and Sarah his wife. There they buried Isaac and Rebekah, and there I buried Leah. Sabihin natin lahat, Leah. In the early, excuse me mga kapatid. In the early portion po ng Bible, in the book of Genesis, in the early years, mga kapatid, laging nare-remind sa New Testament at vocabulary po sa New Testament, laging nami-mention, mga kapatid, ang the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Those three men are the founding fathers. Kung hindi dahil kay Abraham na sumunod kay Lord, kundi dahil sa kanyang obedience, mga kapatid, wala po si Isaac. At kung wala po si Isaac, wala din si Jacob. Sila po ang pinakapundasyon ng pagkakakilala sa Diyos in the New Testament ay the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Sila po ang foundational to the kingdom of God. Pero kung mabasa niyo po ang kanilang mga storya, magulo. They have done things and have done evil. Kung nafe-feel bad kayo, mga kapatid, sa inyong mga buhay, basahin niyo po ang buong Genesis. Makikita niyo, mababasa niyo yung mga bagay na ginawa nila. May mga English pala tayo, no? Mag-English ba tayo? Ang hirap pala, ah? Hallelujah. Espanyol. Sila mama, grabe, no? Gloria a Dios. Wow! Palakpak muna tayo sa Panginoon. At kung gagawa ng movie about Genesis, baka hindi natin kayang panoorin. Baka pag napanood nyo, hindi kayo maniwala na those three men are great men of God.
at ginamit sila ng Lord sa mga dakilang bagay. Isaac had Esau, sabi natin Esau, and Jacob. Jacob is a twin. Nung pinanganak si Esau, mga kapatid, syempre noon wala namang ultrasound. So ang kala ni Isaac, isa lang yung anak nila. Amen. Ini-expect nila na isa lang. Pero nung lumabas si Esau, may nakahawak sa paa ni Esau. And the name Jacob literally means, kung mababasa niyo po sa Hebrew, ibig sabihin ng Jacob ay heel grabber. Hinawakan niya yung paa ni Esau. Sa panahon ngayon, pag may twins ka, masaya, no? Pero sa panahon noon, pag may twins, yung una, sa kanya ang blessing in favor ng Lord. Yung ikalawa, siya ay runt. Ibig sabihin ng runt, mga kapatid, siya ay small, weak, unimportant, annoying, weakest member or disapproval. Pinangalanan pa talaga ni Isaac si Jacob na stealer or heel grabber dahil inaagawan niya ng spotlight si Esau. Ine-expect nila, nagre-rejoice na si Isaac and Rebecca, excited sila. Dahil big deal po nung biblical times na magkaroon ng lalaking anak. Pero may isang asungot. Sabi natin asungot. Itchapuera, na hindi naman dapat nag-exist na si Jacob. He is a supplanter, a heel grabber, stealer, the kid that got in the way. Try natin imaginein yung buhay ni Jacob. Watching your brother get everything, tapos sa'yo mga leftovers na lang. Yan po ang buhay ni Jacob. Na sinasabi ng papa ni Esau sinasabi ng papa ni Esau, kay Esau, sa'yo lahat anak ang pagpapala at favor. At itong namang si Jacob na anak din naman ay walang parte sa blessing. Ganyan po ang buhay ni Jacob. Isipin mo yung kapatid mo may bagong iPad. Wow. May bagong PSP. May PSP pa ba? Wala na, no? Dati may PSP. PS5? Mga gano'n na pala ngayon, no? PS5. May bagong cellphone. Wow. Nakita nyo ba yung 17 Pro Max? Para sa akin maganda eh. Yung iba pangit daw kasi parang iba yung no? May yung kapatid mo, may vlogging biyaya, tapos ikaw. Yung mga tao, love na love yung kuya mo. Pero ikaw, hindi ka pinapansin ng mga tao. Yan po ang buhay ni Jacob. Palakpak mo muna tayo sa Panginoon. Pero ang nanay ni Jacob, thank God sa ating mga nanay. Yung nanay at tatay ko, kahit nandito sila, lagi rin naman silang wala. Kaya hindi na ako nanibago, mga kapatid. Sanay na ako. Kagising ko sa umaga, wala na sila. Ay, hindi pala ako umaga nagigising. Gising ko sa tanghali. Pag gabi na sila uuwi. Si mama minsan, madaling araw na kasi may na-invite sa baler. Napakalayo, mga kapatid, no? So, buti na lang may Kuya Rolly ako. Yan. Sabi nga, wala daw siyang anak. O di ako na lang anak mo, Kuya Rolly. Amen. Sa nanay po nakatagpo ng favor and love si Jacob. At alam natin ng storya, isang araw si Jacob ay nagluluto sa woods. Nagluluto ng lugaw. Sino mahilig sa lugaw dito? Ano mas gusto nyo? Lugaw o sopas? Sopas na lang. Kaya sopas yung niluluto ni Jacob. Ramen? Wala namang ramen noon eh. Ay, wala rin sopas na. Sige, ramen. Nagluluto ng ramen si Jacob. Nilagay niya pa ng yung ano ba yun? Ano ba yung kinakain na grass? Parang seaweed. Nilagay seaweed. Sarap. Sana all. Nori. Ano? Rory? Nori. Tapos itong si Esau, galing sa paghunting, pagod at gutom.
Tapos si Jacob may nilulutong ramen. Sarap. Sabi siguro ni Esau, wow, kanyaman na. Sabi niya ganun. At itong si Jacob, dahil buong buhay niya ay tingin sa kanya ay magnanakaw o sinungaling, in-embrace niya na yon. Sabi ni Jacob kay Esau, ibigyan kita ng ramen, iinitin ko pa, ay bagong luto. Ibigay mo sa akin ang birthright mo. Sabi ni Jacob. Sabi ni Esau, sige, hindi ko naman makain niyang birthright na yan. Gutom ako ngayon. Sa akin na yung ramen na yan. Sa'yo na yung birthright na yan. Hindi na unawaan ni Esau ang kanyang ginawa. Kay Esau sana ang blessing and favor. But sa pamamagitan ng disguise at pandaraya ni Jacob, napunta po ang blessing kay Jacob. Inagaw ni Jacob ang blessing, nasa kanya ng blessing, nasa kanya lahat ng gusto niya. But he can't stay at home anymore. Sabi ni Esau, papatayin ko yan, kapatid ko na yan. Inagaw niya ang para sa akin. Kaya itong si Jacob, mga kapatid, ay tumakbo, umalis, iniwan niya ang mga magulang niya. At napunta siya sa isang lugar at may nasilayan siyang napakagandang dalaga. Wow! Pag sinabi ng Biblia na maganda ka talaga. Maganda talaga. Dinescribe ng Biblia itong babae na to na maganda. If the Word of God said she was beautiful, she is beautiful. Wow. At at sinundan niya itong babae sa kanilang lugar, sa kanilang tahanan. Na-meet niya po ang tatay ng babae na na-meet niya yung tatay niya na si Laban. At hindi na-realize ni Jacob na itong si Laban ay mas madugas pa sa kanya. May nakitang pagkakataon si Laban, sabi niya kay Jacob, sige, alam ko may pagtingin ka sa anak ko. Bibigay ko siya sa iyo, maglingkod ka sa akin ng 7 years. Sabi ni Laban, magtrabaho ka ng 7 years, mapasayo ang aking anak. At alam niyo ang malupit, sabi ni Jacob, sige. Wow. 7 years, mga kapatid. 7 years of work. Kaya napakaganda siguro talaga nitong si Rachel, no? She was 7 years labor beautiful. Wow. Hindi binayaran ni Laban tong si Jacob for 7 years para mapangasawa niya itong si Rachel. Sa panahon ngayon, isang chat lang, no? Ilang araw lang, kayo na. Wow. Ganyan ang mga galawan ni Pastor Win. Dati yon. Dati yon. Hindi ko sasabihin yun kung nandito, naka-live pala tayo. Baka nanonood ng live eh. Amen. Itong si Laban, sa sobrang pagmamahal at pagkagusto at matindi ang tama ni Jacob kay Rachel, yung 7 years ay basic lang sa kanya. Amen. Pero itong si Laban, may isa pang anak na babae. Genesis 29:16-17. Laban had 2 daughters. The oldest one, her name is Leah. The younger one, her name is Rachel. Leah was tender-eyed, but Leah was beautiful and well-favored. Rachel was beautiful in form and in appearance. Pero itong si Leah ay tender-eyed. Sabi ng iba, duling daw itong si Leah. Pag sinabi ng Biblia na maganda ka, maganda ka. Pag sinabi naman ng Biblia na pangit ka talaga. Pangit talaga tong si Leah. Hindi natin alam ang sura ni Leah, pero ang biblical version ay si Leah ay hindi magandang tignan. Siya ay pangit. Sabi po yan ng Biblia. Hindi siya yung tinrabaho ni Jacob for 7 years, hindi siya interesado kay Leah.
At siguro nung na-meet niya tong si Leia, nakita niya kung gaano hindi kaganda tong si Leia. She was not pretty. She was ugly for real, for real. Biblical type ugly. Amen? At kung sinabi ng Biblia na pangit tong si Leia, may ibig sabihin ito mga kapatid. Walang nakasulat sa Biblia na mema lang or walang dahilan. Gusto ng Biblia na malaman talaga na nagbabasa na itong si Leia ay pangit talaga. Hindi po ako nagiging harsh, mga kapatid. Ito po ay nasa Biblia. She was for real ugly. Sabihin mo sa katabi mo, pangit ka ba? Oh, hindi. Gapat maganda. Amen. Mahaba tong kwento to pero may patutunguhan to mga kapatid. The Bible says Jacob worked for 7 years and Laban threw him in a big wedding. Ang wedding po noon ay hindi lamang seremonya. Umaabot po ng 1 to 2 weeks ang kasalan noon. Maraming kaganapan. May party yung lalaki, may party yung babae. At itong si Jacob excited na. Papakasalan niya na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. But the Bible says, kagising ni Jacob sa umaga, ay si Leia po ang katabi niya. Natulog siyang may kasamang 10 out of 10, nagising siyang may kasamang 2 out of 10. Sabi ni Jacob, teka lang, hindi ito yung usapan natin, Laban. Time out. Pero sabi ni Laban, merong batas dito sa aming lugar na hindi pwedeng ikasal ang mas nakababatang kapatid o anak hanggat hindi na ikasal yung panganay. Sabi ni Jacob, hindi ko alam yung patakaran nyo na yan. Sabi ni Laban, dapat alam mo na sa simula pa lang, bago mo pakasalan si Rachel, ay si Leia muna ang papakasalan mo. Hindi alam ni Jacob ang batas na ito, dinaya ni Laban ang mandaraya. And now he's married against his will with the ugly one. Sabi natin, ugly one. At itong si Jacob, talagang tinanong niya ulit, malakas talaga ang tama niya kay Rachel. Sabi niya, Laban, paano ko ba? Paano ba mapapunta sa akin si Rachel? Paano ba mapasakin si Rachel? Sagot ni Laban, 7 more years. Grabe sigurong ganda ni Rachel. Kasing ganda ni Sister Lisa. Wow. Hallelujah. Grabe, 14 years ka magantay. Dave, kaya mo yun, Dave? 14 years? 15 ka na ngayon, no? O 29, no? Pwede na. So, 14 years niyang inantay. Rachel was 14 years labor, beautiful. At nang natapos na ang 14 years, napasa kanya na itong si Rachel na napakagandang babae. Ang problema lang, kasama niya ang pinakamahal niya na si Rachel at kasama niya ang pinakaayaw niya na si Leia. Kasama niya ang pinaka-love niya at pinaka-hate niya sa isang tahanan. Hindi lang niya hate si Leia, mga kapatid. He hates paano siya dinaya ni Laban. Kaya po iba ang tingin niya kay Leia. Sabi niya, I didn't want this. I didn't ask for this. But now I'm stuck with it. I'm living with I want and I'm living with I don't want. I can't change a thing about it. I love her and I hate her. Sabi ni Jacob. At sinabi ng Biblia, mga kapatid, nang makita ng Diyos na si Leia ay kinamumuhian, binuksan ng Diyos ang bahay bata ni Leia. Be careful, mga kapatid. God will make what you hate fruitful. Rachel represents of what we want, and Leia represent of what we have just to live with. We didn't ask for it. Hindi natin hiningi. Nagising na lang tayo sa umaga na nariyan na. Hindi natin pinangarap. Hindi natin tinrabaho. Hindi natin ginusto. Wala na tayong magagawa kung hindi tanggapin. Walang rido, mga kapatid. Hindi na pwede tanggalin sa ating mga buhay. You got to live with the pain and you got to live with the pleasure. Ganyan sa buhay natin, mga kapatid.
May mga sitwasyon tayo na, Leia, hindi natin ginusto. Ayaw na ayaw natin, hindi natin pinangarap, mga kapatid. Pero gusto kong sabihin sa inyo sa umagang ito, na diyan kumikilos ang Panginoon. Lahat ng prutas, lahat po yan ay nagsimula sa lupa. Every piece of fruit begins with dirt, mga kapatid. What you call ugly, God calls fruitful. Leah did not look like the promise, but Leah is going to birth a legacy. Mga kapatid, pagpapalain ka ng Diyos sa mga bagay na hindi mo pinili, hindi mo ginusto. Beauty will fade, but the fruit will remain. Rachel was the dream, but Leah was the destiny. Sunod-sunod ang panganganak ni Leah at sinilang si Levi. Kay Levi nagmula ang ministry, mga kapatid. There is no ministry without Levi. Kung wala si Levi, wala ang mga Levites na tinatawag nating mga pastor ngayon. Kung walang pastor, mga kapatid, na nag-Bible study, nag-cell group, nagpakilala sa atin sa nag-iisang Diyos, paano na tayo? Saan na tayo, mga kapatid? Hindi tayo maligtas, hindi tayo makakilala sa Panginoon, namumuhay pa rin tayo sa kasalanan. But thank God sa mga pastors na ginamit ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah, thank you, Lord. Dahil ginamit ng Lord itong sinasabing pangit in appearance, nagkaroon ng Levites, nagkaroon ng mga pastors, nagkaroon ng congregation, maraming naligtas mga kapatid, maraming pinagaling, maraming pinagpala. I want to tell you today, ministry comes out of the ugly. Ang ministry mo, mga kapatid, ay may papanganak sa mga bagay na pangit sa buhay mo. Ministry is going to come out where you never expected it. Ministry is going to come out of pain, out of suffering, out of loss, out of loneliness. Tatanungin mo si Lord, God, what are you doing to me? Sasabihin ng Diyos, may pinapanganak akong ministry sa iyo, anak. Hallelujah. Every good thing you have didn't come out of a good thing. Mga mabuting bagay, mga milagro, mga pagpapala at breakthrough mo comes through the worst moments ng iyong buhay. Sometimes the worst pain produces the greatest prophecy. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Kung hindi mo dinaanan yung mga pangit at pagsubok sa buhay mo, wala ka rito. Kung hindi mo dinaanan yung mga worst moments mo, wala ka dito, kapatid. Dahil sa mga worst moments mo, natuto ka mag-pray. Nung pinagdaanan mo yung mga worst moments, natuto kang magpuri, sumamba sa kabila ng kalungkutan at pain. You still want to give Him praise. You still want to serve Him. Gusto mo pa din magsamba. Gusto mo pa rin mag-show up. Pangiti-ngiti ka na lang pero sa loob, basag na basag ka. Dahil yan sa mga worst moments mo sa iyong buhay. Gusto mo pa rin magpagamit sa Panginoon. Gusto mo pa rin tumugtog. Gusto mo pa rin umawit. Gusto mo pa rin maglingkod sa kabila ng bagyo, mga kapatid, ng pagsubok. Kaya thank God for the worst moments ng ating pong mga buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank God for the pain. Thank God for Leah. Hallelujah. Dahil sa pain na yan, natutunan nating mahalin ng Diyos. Meron bang magsasabi dito at mag-testify na if it not had been for trouble, I might not be in the house of the Lord today. But God brought us, mga kapatid, God brought me through this. Nung ako ay may sakit, natutunan kong He is a healer. Nung walang-wala ako, natutunan ko na He is a provider. Kung hindi ako na-lost, hindi ko malalaman na si Lord kaya niyang iwan yung 99 just to find me, mga kapatid. God will keep us.
Leah will give birth to Judah, his last son. Nung pinanganak niya si Judah na ikaapat niyang anak, ang sabi ni Leah, now I will praise you. Judah means praise. Lahat ng pain ni Leah ay tapos na. Dahil alam ni Leah na hindi siya kayang mahalin ni Jacob gaya ng pagmamahal niya kay Rachel. Gusto niya na lang sumamba. Gusto niya na lang sumuko sa Panginoon. All of her pain ay nag-produce ng worship. Lahat ng pain niya, mga kapatid, ay nag-produce ng pagsamba. Lahat ng pain niya nag-produce ng pagpapakumbaba. Lahat ng pain niya ay nag-produce ng pag-awit. Hallelujah. Wala na siyang pakialam kay Jacob. Gusto niya na lang magpuri sa Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos sa umagang ito? Kaya kung may nakita ka nagpupuring matindi, mga kapatid, hindi mo alam ang pain and suffering and loss niyan. Judah is being born sa kanyang buhay. I learned how to praise Him from the ugly things in my life. I found my praise in my woundedness. I found my praise in my brokenness. I found my praise in my emptiness and loneliness. Praise come out of the ugly one, mga kapatid. Hallelujah. Rachel is barren, but Leah was having sons. Jacob was desiring a future with Rachel, but it is Leah who keeps producing. Minsan, gano'n na mga kapatid, yung mga bagay na ayaw natin, sila pa yung nagpo-produce. Sila pa yung dumadami. Pero yung mga pangarap at gusto natin, walang napatutunguhan. Sino nakarelate doon? We want what we want, but God wants what we need. Marami tayong mga gusto, mga kapatid, na bagay, pero ang gusto ng Diyos, yung mga bagay na kailangan po natin. Eventually, nanganak tong si Rachel. Rachel finally has his son. Masayang-masaya po si Jacob dahil nagkaanak na siya sa babaeng mahal niya. Wala na siyang pakialam sa mga anak ni Leah. At itong si Joseph na anak ni Rachel, naging favorite po ni Jacob. Alam natin ang story ni Jacob, binigyan ni Joseph si Joseph ng coat na maraming kulay. Tinreat niya ng special si Joseph. Sabi ng mga brother ni Joseph, yung mga anak ni Leah, sabi niya, paano naman kami? Paano naman ang mama namin? Jacob struggles to love his sons that came from the ugly one. At mahal na mahal niya naman ang anak niya kay Rachel, mga kapatid. At nag-decide tong magkakapatid, sabi nila, patayin natin yan, si Joseph. Sabi ng mga magkakapatid, the son of the... May balak silang patayin itong si Joseph. Pero bago nila patayin yung anak ni Rachel na si Joseph, sabi ng the son of the ugly, sabi ni Judah, wait! Huwag natin siyang patayin. Itapon na lang natin sa bangin. Ibenta na lang natin sa slavery. Huwag natin patayin ang kapatid natin, sabi ni Judah. Mga kapatid, because what come out of what you didn't want will one day save you. Yung anak ni Leah kay Jacob na ayaw ni Jacob ay siya pala ang magliligtas sa pinakamamahal niyang anak na si Joseph. Yung mga bagay na ayaw mo, mga kapatid, yung mga bagay na ayaw mo, just hold on to it. God said, all things work together for good to them that love God. It was Judah that saved the future. Sinave niya rin ang future nila, mga kapatid. Joseph was going to have power and authority and position. Joseph saved his family. At dahil sa lahat ng iyon, nangyari dahil sa anak ni Leah na si Judah. Dahil si Joseph ang ginamit ng Lord na magpalaya ng Egypt at magkaroon na makain sa panahon ng tagutom. Si David ay galing sa lahi ni Judah. At gusto kong sabihin sa inyo, na sa lahi ni Judah
ay may isang pangalan, mga kapatid. His name is Jesus. Jesus came out of the ugly one. The Messiah, the Savior came out of Leah. Hindi galing sa maganda, hindi galing sa perfect, hindi galing sa mahal ni Jacob, galing sa pangit, galing sa duling, galing sa kinamumuhian, mga kapatid. Sa buhay, yung mga pangit, yung mga Leah, sa ating mga buhay, mga kapatid, yan ang ginagamit ng Lord para mangyari po ang kanyang kalooban. At ang kanyang kalooban, mga kapatid, ay the best po para sa atin. His thoughts are not our thoughts. His ways are not our ways. His plans is not our plans. The womb of your pain may actually be the birth of the promise of your future. Nananalangin ka ng Rachel, pero ang milagro at pagkilos ng Panginoon na kay Leah pala. Stop asking God to remove the ugly in your life. That ugly will save you. Minsan pinipilit natin, Lord, tanggalin mo tong pain and ugly things in my life. At nagagalit tayo pag hindi tinatanggal ng Lord. Pero mga kapatid, hayaan mong kumilos ang Lord. Hayaan mo maging Diyos ang Diyos sa buhay mo. Hindi niya hahayaan na ganyan ka lang. He has a plan for you and He has a blessing with your name on it. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. At darating ang panahon na papasalamatan natin si Lord na hindi niya tinanggal yung mga pangit, yung mga Leah sa buhay natin. Amen. Kung hindi dahil kay Judah, patay na sana si Joseph. Kung hindi dahil kay Judah, patay na rin ang angka ni Jacob. Si Judah rin na nagsabi kay Joseph, sabi niya, nung napunta na sila sa Egypt, ni-request ni Joseph yung bunso niyang kapatid na si Benjamin. Sabi ni Judah, ni-request ni Joseph na dalhin mo si Benjamin dito. Sabi ni Judah, ako na lang. Huwag yung kapatid naming bunso. The voice of Judah instead of Benjamin, sabi niya siya na lang. At sa lahi ni Judah na si Jesus, mga kapatid, who put Himself on the cross, took what we deserve, na bayubay, dinuraan, pinako, binastos, pinahiya, kinuha yung parusa na dapat sa atin. Dapat tayo yung nasa cross, mga kapatid. Pero dahil sa pag-ibig niya sa mundo, He love you and He love me, mga kapatid. Sabi niya, okay lang, dadanasin ko to para sa aking anak. Yan po ang Diyos na ating pinaglilingkuran at lahat ng yan nanggaling sa pangit na si Leah. Hallelujah. Thank God for the ugly one. Malapit na po ako magtapos. 2 Corinthians 12 verse 7. Si Paul, alam natin ang story ni Paul. Nagkaroon ng Leah si Paul. Yung thorn in the flesh represents Leah. Nagising na lang si Paul na meron siyang Leah. At binigay ito ng Diyos sa kanya, mga kapatid. Thorn in my flesh. Verse 7, lest I should be exalted above measure through the abundance of revelation. There was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice. Sabi ng Lord, sabi ni Paul kay Lord, tanggalin mo ito, Lord, 3 times. Nanalangin si Paul. Sabi ni Paul, Lord, I didn't want this. Naglingkod naman ako ng tapat. Naging maayos naman ako na Christian. Naging faithful ako. Bakit mo ko pinigyan ng ganito? Sabi ni Paul. Ginawa ko naman lahat ng gusto mo. But ako nagising ng umaga na may pain and thorn in the flesh na hindi na matanggal. Sabi ni Paul. Out of nowhere, nagkaroon ng Leah si Paul. Sabi niya, Lord, tanggalin mo ito sa akin. Make it better. Take it away. Sabi niya kay Jesus. Verse 9. And He said unto me, my grace is sufficient for thee. My grace is sufficient for you. Minsan itong grace is sufficient lang ang na-highlight ng verse na to.
Grace is the first part. This verse is more than just grace. The second part, mga kapatid, for my strength is made perfect in weakness. Gusto ba natin maging malakas ang Panginoon sa buhay natin? Be okay with being weak. Maging mahina tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. The only way of God to be strong in your world is to be weak in your world. Come on. The only way of God to be strong in your world is to be weak in your world. Talagang mahirap at masakit ang Leah, mga kapatid, but God put it there for a reason. Stop chasing Rachel. Start appreciating your Leah. Wala akong narinig na testimony, mga kapatid, na walang Leah. May pagsubok ako na lagpasan ko. Nagka-stroke ako, pinagaling ako ng Diyos. Na-disgrasya ako, thank God I'm still alive. Hindi na kaya ng doktor ang sakit ko, tinudukan na ako ng tao, but God. Every story has a Leah, every story has a Rachel, and thank God for both of them, mga kapatid. Hallelujah. Romans, sabi ni Paul, for I am persuaded that neither death Leah, nor life Rachel, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things to come, nor height, no depth, no other creature shall be separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. The love of God does not depend on my Rachel or my Leah. I made up my mind that I will serve Him in the good days and the bad days. In good times and bad times. Blessed be your name, whether it's Leah, whether it's Rachel, mga kapatid, I'm still gonna praise Him, I'm still gonna love Him, I'm still gonna worship Him, I'm still gonna serve Him, no matter what. I made up my mind that we will worship Him even in the bad days, mga kapatid. Pwede ba magkaroon tayo ng pangako sa Lord that we will love Him more, even more, sa mga panahon na hindi tayo makangiti, sa mga panahon na hindi natin mataas ang ating kamay, mamahalin, lalo nating pipilitin, lalo nating paglilingkuran, lalo tayong mag-steadfast sa Panginoon. Hallelujah. 2 Corinthians 9, tuloy ko ang verse, mga kapatid. Most gladly, therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Sa Tagalog, maganda. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa aking mga kahinaan, sa mga paglait, kahirapan, pag-uusig at sakuna. For when I am weak, then I am strong. Let's be weak, mga kapatid, sa oras na ito. Let's be weak sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Pwede pa tayong tumayo sa umagang ito. Kung gusto natin maging malakas ang Panginoon sa ating mga buhay, tayo'y maging mahina, mga kapatid, sa Panginoon. That's the only way for God to be strong in our world and in our lives. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Pwede tayong lumapit, pwede tayong magstay sa inyong mga kaupuan, mga kapatid. Maging mahina tayo sa presensya ng Panginoon. For when I am weak, then I am strong. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, thank God for the Leah. Thank God for the ugly things sa ating mga buhay, mga kapatid.
Pasalamatan natin yung mga pangit. Diyan kumikilos ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Whether it's Leah, whether it's Rachel, let's serve the Lord with gladness, mga kapatid. Wala tayo dito, mga kapatid, kung hindi dahil sa mga Leah, dahil sa mga worst pain, worst moments in our lives. We are here because of all that, mga kapatid. Sasalamatan natin si Lord. I-appreciate natin ang Leah. Yes, masarap, maganda ang Rachel sa buhay, ang pleasure, ang blessing. Pero yung Leah, yan yung nagdala sa atin kung nasaan na tayo ngayon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank God for the pain. For when I am weak, God will be my strength. His strength is perfect. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for the worst. It's all about Help me become better. It's not about me. And I decree Salamat, Panginoon, as you sa mga pangit na araw, sa mga pangit na sitwasyon na hindi mo tinanggal. Dahil kung hindi tinanggal mo, hindi kami mapunta sa mga tutunguhan namin na inyong kalooban. as you end, it's all about Thank you for the it's length. not about me. Hindi man natin ginusto, And I mga kapatid, hindi natin pinangarap, as you hindi natin tinrabaho, pero binigay ng Lord ang Leah. Bakit? Dahil yan ang magdadala It's not about me. sa iyo And I decree sa the best, mga kapatid. Bolosi kalaboso. Hallelujah, hallelujah. Hayaan mo ang pain. Hayaan mo lang kahit masakit. Hayaan mo lang ang Leah. Diyan kumikilos si Lord. Huwag ka mangingisay, Lord. Huwag mo sabihin na tanggalin ang pain. Hayaan mo lang ang pain. Enjoyin mo ang pain. Dahil yan, hindi yan nilagay ng Lord dahil wala lang. For you and me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan ang milagro. Yan ang pakilos ng Panginoon. Ministry, kamarap ng Lord. Hallelujah, hallelujah. Dahil kay Leah na pangit, nagkaroon ng Juda. Sa lahi ni Juda, nagkaroon ng David. Mabuti at tapat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Masarap umiyak. Masarap umiyak sa presensya ng Panginoon. Masarap sa presensya ng Panginoon. Yung feeling na parang ayaw mo nang umalis. Enjoy natin, mga kapatid. Let's be weak in the presence of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for the Holy One. This church, Jesus be the center of